Hi, I'm back. This was supposed to be a mid-year update. Pero ang nangyari kasi is 1 year na pala after my graduation. Or at least close to 1 year na. So ito yung video. Papakita ko kung ano yung mga naging ganap. Kasi alam niyo naman, naging busy. Napasabak ako eh. Ang daming nangyari. Kumaga, grabe. Mga GRABE na grabe. Ganun yung nangyari. So ayun na nga. First and foremost, if hindi pa obvious, I do video editing. I do freelance video editing and then also do editing for school. Which is yung mga nakikita nyong outputs na didiscuss ko mamaya. Jump muna tayo sa 2024 kasi yung mga nangyari last year or nung later half ng 2023 is i-discuss ko mamaya. Mas madami pa ako i-discuss dun eh. So 2024, diretso kagad tayo sa April kasi yung January to March hindi siya super madaming nangyari pero di-discuss ko ulit yung mga nangyari nung months na yon, yung few months na yon. So April, SD Olympics time. Dito, normal naman, may courtside. Gusto ko ulit mag-video for courtside. Gusto ko ulit mag-edit for courtside. Pero sabi ko, why not i-level up natin? Why not isabay natin yung level na nakikita ko sa senior high before, which is the Dominican Vanguard. Sabi ko, gusto ko parang ganun talaga yung maging output. Parang pang news talaga. So sabi ko, why not do it? Why not start this year? Kasi meron naman tayong mga magagaling na docu-team. Wow! Na-bring up ang docu-team. Since may katulong naman ako sa pag-video, sa paggawa, pero wala akong katulong dun sa editing. So akin mostly talaga yun. Sabi ko, kaya ko naman makipagsabayan. Although medyo mabagal, lalo na nung una-una. Pero why not, diba? Why not? So ayun, ito ang mga naging output natin. So ayan, although hindi siya super dami, hindi katulad ng last year na halos everyday may output kami, gusto ko kasi sana mas angat, mas grabe yung level, di ba? So after nun, Kulayawan naman. Ito na yung bringing up sa akin ni Wex last year pa lang. Sabi niya, gusto niyo ng parang series for Kulayawan para may teaser tayo besides the official teaser or the official trailer. May something else. May boom. Try na natin siya gawin this year. Simulan na natin. So sabi ko sa kanya, okay, bigyan mo ako ng idea ng kung anong mga kailangan i-shoot. Tapos pag-usapan natin with the participants, with the Kulayawan participants. After niya magbigay ng idea, conceptualize kami. Eto na, ready na ang Kulayawan na videos. Nandun na lahat ng teaser, nandun na yung series. Sabi ko, kaya ko bang i-edit to ng hindi naman super rush, pero habang may mga nangyayari pang iba. Madami pang mga ganap kasi. So ayun, naging okay naman. That was my somewhat first time trying to do a series na kompleto. Kasi mga nagawa ko before, episode 1 or episode 2, tapos na kaagad, diba? At least yun, 3 episodes na maayos talaga, malinis, for my standards at least. So ayun, that was my first time tackling an interview style na video or na edit na ang dami kong ginamit na clips. Medyo nahirapan ako sa pag-aayos pero ayun, okay naman ang naging quality namin. After Kulayawan naman, ang dami ulit nangyari pero iba na yung naging focus. Ang naging focus naman nun is badminton. Pero before pamatapos ang Kulayawan, meron na kaming mga sinalihan before. It started. Nag-start yon last year. Nung sinabi sa akin ng senior high na may pwede tayong salihan, B-Cup SAA. Baka meron tayong mga players ng senior high na pwedeng isali. Doon nagsimula ang pagiging active namin sa badminton. Sabi ko, November pa lang naman. So, ang B-Cup SAA kasi 1 month away. Actually, hindi na nga 1 month away. Parang a few weeks away na lang. Parang 2 weeks away na lang, kailangan namin mag-training, kailangan namin mag-prepare. So sabi ko, sige, gagawin ko yung best ko para mairaos namin yon. Para lang at least meron kaming participant. Doon ko nakilala sila Clark, sila Jazz, sila Niel. Although, ang problem namin is overage. Medyo na late ko na-realize na
dapat pala is 17 under. Ang mga nasali kong iba is 18 under. So, overage sila for that tournament. So, sabi ko, sa mga hindi nakasali, bawi na lang ako. May utang ako na tournament sa inyo. For BCAPSA, meron tayong 2 awards. Nakaabot ng boys singles na silver, then girls doubles na silver din. So, sabi ko, bakit natin ititigil doon? Madami pa tayong pwedeng salihan. Sumali ulit kami, March naman. Wala kasi nung January, February. Merong mga badminton tournaments, although hindi ko nasalihan. Medyo late ko na nakita. So, March, eto yung RME na after birthday celebration, may tournament. Sabi ko, sige, G natin to. Doon ayun, nakakatuwa. Nakakaiyak. Nag-surprise yung mga students and trainees. So sabi ko, shit, okay. Tapos alam ko parang a week after nun, meron ulit kaming sinalihan sa Southside naman. Ang madalas kong kadobos, or ang lagi kong naging kadobos nun, is si Clark. Kasi si Clark, gustong-gusto niya talaga mag-join ng tournaments. Sabi ko, sige, since wala din naman akong kadobos, gusto ko din ma-experience, sali tayo ng sali. Kaya sa lahat ng binibigay kong tournaments, kasali lagi si Clark. Hindi lang siya nakakasali kapag may conflict ng schedule. So after nun, may papalapit na naman na another tournament, pwede ko na ipasok yung iba na sabi ko may utang ako. That was the Alabang Invitational, the 12th Alabang Invitational. Sabi ko, dito ko na kayo ipapasok kasi leveling naman. Pwede naman nating ilaban yung skills. Pwede naman nating ipasok dun sa level na yun eh. Medyo mababa nga lang, okay lang naman yun for experience na lang. So ayun, dun nagsimula yung napakadami naming participants. Alam ko nasa 12 kami nun eh. 12 na participants, lahat yon lumaban naman. Problem, medyo mahirap talaga. Ang hirap iangat. Pero at least, nakasali na. May experience na yung ibang players. Sabi ko, why not join na din yung ibang tournaments? Kaya naman pala, may laban naman. Especially ang senior high na doubles natin, Clark and Yel. Doon pa lang sa Alabang nakita ko, may ibubugan naman. Why not isali pa natin sa iba? So ito na. Pumasok na ang PBO, Philippine Badminton Open 2024. Ito yung malakihan talaga na tournament. Sabi ko, ayoko palampasin to. Ito yung isa sa pinakamalaking nakita kong badminton event, maliban dun sa FDG. Yung PBO kasi is Super 500, which means meron siyang allotted points for national ranking. Kung ano yung category na sasalihan mo, regardless kung manalo-matalo, may points na makukuha. So dun tayo sumali. Dumating na ang PBO. Dito, may hinila akong ibang players na, although bago ko palang nakilala, nakita ko na kayang lumaban. Katulad ni Janelle Condeza, ang naging kadobos ko sa susunod na tournament. Katulad sila Rai, which is kasali ulit ng ibang tournament. Ang dami na ulit nasalihan. Doon ko binigay yung experience na sabi ko, huwag nyo nasayangin to. National tournament to. Minsan na lang to mangyari. Minsan ko lang din to maaasikaso. Kasi hindi ko naman to magagawa kung wala akong players. Kung hindi kompleto yung players ko. Pero medyo nahirapan talaga. Mabibigat, sobrang bibigat ang kalaban namin ng PBO. Although may laban, hindi pa ganun eh. Hindi pa abot dun sa level na yon. Iba talaga yung pakiramdam. So ayun, walang nakuha doon. Sabi ko, bawi ulit next. Eto, dito na nagsimula yung paiba-iba yung kadoubles ko. Kasi yung kadoubles ko nung PBO is hindi na si Clark. Naging mixed doubles ako ng PBO. Ang next na possible tournament namin is Felet Tagaytay or Silang. Silang talaga yung venue eh. Pero Felet Tagaytay kasi nakalagay. Which is, nirename nila Champions League Tagaytay. Ito na yung nakita nyong clips dun sa intro. Ito yung lahat ng clips na nandun sa intro. That was Felet Champions League Tagaytay. Ito yung isa sa pinaka-memorable na event sa akin ng badminton. And as a player and as their standing coach, kumbaga, hindi man super official, pero kino-coach ko naman sila ng medyo maayos, I would say. Ito yung first ever tournament na sinalihan as KNT. As the parang club na sa amin lang. Yung planning kasi yung planning. So before the tournament, tinanong ko muna, sino gusto sumali? Sino ba yung willing pumunta ng Silang or Tagaytay na 2 days? Kasi hindi pa namin sure lagi ang date. Medyo late na yung release ng dates eh. So tinanong ko muna, automatic ang gusto ko isali, senior high doubles, Clark and Yel. Ang naging problem namin doon kung bakit hindi sila nakasali, nagkasabay sa schedule. May conflict of schedule ng recognition. Although, big problem, nagkaroon din ng change of schedule yung recognition. So, hindi naman pala talaga tatama. Medyo nanghinayang kami doon.
Pero sabi ko, sige, ibang tournament na lang salihan, which is the Royal Duel. Which is, discuss ko ulit later. Iba pa yun eh. So, eto muna tayo. Fellet muna tayo. May mga nahila na ako. Kasi, pwede namin salihan ng age bracket and level category. Meron tayong age bracket, then level category. Ang sinali natin sa age na dapat sila Clark and Yel is si Joanna and Rai. Ito yung 19 new natin na willing sila mag-singles, willing sila mag-mixed doubles. So, ang nangyari is sila na lang yung naging age namin. Sila na yung nakapasok sa age bracket. May ka-doubles na ako, men's doubles, si Janelle. Kaso sabi ko, may isa pang gustong sumali. Si Jazz. Diba, Jazz? Gusto din sumali ni Jazz. Sabi ko, sige, kung gusto mo sumali, double entry ako. Magmi-mix tayo. Sabi niya, G, sir. May screenshot. Proof. Proof na gusto niya sumali, na hindi ko pinilit yan. So, ayun. Sabi niya, gusto niya sumali. Sabi ko, sige, double entry. Kaya naman ang katawan. Kinaya naman ang katawan. That was before registration pa lang. So sabi ko, after registration, inisip ko, paano yung transpo natin? Tagaytay yun, or well, silang. Paano tayo pupunta ng walang transpo at hindi pa sure yung date? Ang sinuggest sa akin, mag-overnight na lang para at least hindi mapagod yung katawan, hindi mapagod yung isip. At para din medyo mag-enjoy. Alam mo na, Tagaytay. Since ako naman yung somewhat sponsor ng mga players na to, why not overnight na lang? Doon na natin pag-usapan din yung pagkain. So, tinanong ko muna sila, willing ba kayo mag-overnight? Or allowed ba kayo mag-overnight sa Silang? Mga nakuha kong response, G sir, kasama ka naman. So sabi ko, sige, sponsor na natin to. Kasi ito naman yung first tournament na sinalihan natin as KNP. Na ito na yung nire-represent. The day na kinailangan namin umalis or nang pumunta ng Silang, swinerte kami. Swinerte kami dahil nandiyan si Cyron. Nakapag-provide si Cyron ng transpo. Ayun talaga yung naging crucial point namin eh. Tinanong ko kasi si Cyron, may isa namang hindi makakasama, pwede ka ba sumama? Para na din tumulong sa amin mag-docu. Para tumulong sa amin sa gamit, pagbabantay habang naglalaro kami. Sabi niya, G sir, tatanong ko muna. Nauna yung pag-agree niya, pagsama niya, kaysa yung pagpapaalam. Ang galing, di ba? Pero tinanong niya muna kung pwede kami ihatid at sunduin. Pumayag. Sabi ko, okay, wala na tayong problema. Meron na din tayo pag-i-stayan. Ang problema na lang natin, paano gagawin natin sa laro, 'di ba? Kasi tournament 'yun eh. Hindi naman bakasyon lang. May tournament tayong sinalihan. Dagdag ko lang to dahil baka magreklamo si Jazz. Papasok ko dito yung vlog na ginawa ni Jazz. Okay? Okay, Jazz? Okay na tayo doon? Sige. Guys, so ngayon, nandito kami sa pinag-i-stayan namin here sa Tagaytay. And let's go. Let's pasok here. Of course, nandito ang ating coach and the documentation. Wala yung mga players. Bumili pa ng mga need here sa kitchen. Hahanap ako ng magandang depensa. First, painitin muna yung ulo ni Jess. Ay, yung should I say, hindi siya lunch, hindi rin siya breakfast. Merienda. Charot. Ano oras ba? Tama, merienda. I'm cooking hotdog. Asa yung plato? Yeah. You know guys, hotdog is very good if it's toasted. Sausage. It's not giving guys tomato. So in love with you, I hope you know. I promise. And nothing you're dying about. Meron ba tayo bitchin? Oh, good. Let's eat! Say hi, Ate John. Siya ay... Hey! Na-trauma ka sa cellphone. Papasira na naman. Thank you guys for putting us sa King's Place. Ganun pala mag-dive.
Alam mo, una island. Ano yung pala? Kaya natin yan. Dahon! So, paano ang strategy? Kasi kita inside. Outside! Outside. So, ayun guys. It's our day 2 and last day here sa Silang. Here are the KNPs. Wow, biglahan nyo naman. Ay, sorry, kailangan mo edit. And here are the KNPs. It's our game day, guys. Yeah. Anong sabi mo, coach? Wala na, i-edit ko pa yan. Mahaba-haba pang process. Hi guys, nandito na kami ngayon sa venue. Say hi! Tol, good luck, Tol. Maghahanap ng magandang depensa. The night before the tournament, strategize muna tayo. Ano ba ang kailangan natin makita sa court? Ano ba mga dapat natin tandaan? Pinag-usapan namin, ano ba dapat yung approach natin sa laro? Dapat ba maging aggressive tayo? Maging defensive? Or ibahin natin yung playstyle? Iba yung atake natin? Naninibago din kasi yung 19 yung mixed doubles natin eh. First time nila mag-mixed doubles. So sabi ko, hindi ako nag-e-expect na may makuha tayo, pero galingan nyo na lang. Pakita nyo na kung paano yung laro natin. Ganon din naman sa naging men's doubles namin ni Janelle at mixed doubles namin ni Jazz. Sabi ko, first time lang natin magda-doubles. Pareho first time lang namin magda-doubles. Sabi ko, hindi pa tayo sanay sa isa't isa sa court. Hindi ako nag-e-expect, basta galingan na lang natin. Pakita natin kung ano yung best natin. So, game day, tournament day na. Ang naging experience namin, mainit. Sobrang init dun sa Silang Badminton Center or Silang Badminton Court. Napakainit talaga, halos walang hangin dun. Hindi ko sila masisisi na medyo nagkagulo yung schedule of games kasi ang dami talagang tao, ang daming entries. Yun na lang, medyo baka dun na lang yung naging problema, nasobrahan yung entries. Kaya ayun, ang schedule time namin is 8:15 yata or 8:05, ganun. Nakalaro yata kami mga close to 9 AM na. At least medyo hindi ganun katagal yung delay. First game namin, mixed doubles. Sabi ko, sige, titingnan ko kung paano yung strategy natin, Jazz. Paano ba gagawin natin? Ayun, okay naman, pero hindi talaga kaya yung kalaban. Pasensya na. Sabi ko, sige, next game ulit. Ang naging next game, men's doubles naman, namin ni Janelle. Huwag na natin tanungin ng score. Next game na tayo. Hindi pa pala men's doubles namin eh. Nauna muna yung singles ni Rai. 19 new singles. Ang problem nun, nagkasabay ang laro namin. Sabay ang mixed doubles ko at singles ni Rai. So, hindi ko siya totally mako-coach. Medyo mahirap din naman talaga mag-coach since wala siyang interval. Ang pinaka-interval nun is change court or change sides. After 15, doon lang magiging pinaka-interval or yung chance ko na masabihan si Rai, paano ba yung gagawin niya? Hindi rin naman totally ka-match ni Rai since gusto niya lang din ma-experience ng singles, hindi kinaya. So after nun, men's doubles namin ni Janelle, wag na alamin, medyo mahirap. After ng men's doubles namin, mixed doubles naman nila Rai. 19 new mixed doubles. Sabi ko, feeling ko kaya yung kalaban eh. Kasi nakita ko ng warm-up, feeling ko may laban naman tayo eh. Ayun, ang nangyari, kinaya nila. Nanalo sila doon. Yun doon ako natuwa. Nanalo sila ng first game nila. Single elim kasi, kapag natalo, laglag. Since nanalo, angat tayo. Ang naging problem namin dito, although nanalo sila Rai ng mixed doubles nila, immediately after ng game, actually during the game pa lang, tinatawag na si Jo para sa 19 new women's singles niya. So kinausap namin match control. Nasa game pa po, baka pwedeng after na lang. I-adjust na lang po natin yung schedule. Although may delay na, hindi ko mapipilit din si Jo kasi nasa laro pa. So ayun, after ng mixed doubles nila, tinawag ulit ka agad. On the court na daw, kailangan na daw nasa court. Kinausap ni Jo, sabi niya, humihingi si Jo ng 10 minutes. Ang nangyari, ang sabi ng match control, 5 minutes daw. Allowed niya. Wala kami magagawa, agree na lang kami, 5 minutes, okay. Wala pang 2 minutes, tinawag na ulit siya.
So doon medyo nahirapan si Jo. Kasi kakatapusan ng laro, umabot ng third set yun. So paano gagawin niya? Sabi namin, ilaro niya na lang. Wala tayong magagawa, tinawag na match control, proceed na lang sa court. Dahil doon sa nangyari na yun, dahil doon sa hindi pinagbigyan ang 10 minutes at even the 5 minutes na hiningi namin, medyo napahamak si Jo. Napasurrender ka agad si Jo ng maaga. Nakulangan siya ng oxygen. Especially since walang dumadaloy na hangin doon sa court. Doon sa side ng court na napunta kami. Sabi niya, kaya niya naman daw labanan. Kaya niya bigyan ng maayos na laban. Sabi ko, hindi ko na-expect na manalo. Basta mabigyan sana ng maayos na laban. At para mapakita ni Jo kung ano talaga yung laro niya. Pero okay na yan. Sabi ko kay Jo, okay nga lang Jo. Jo, okay lang. Okay? Hindi ko hinahangad na ilaro mo yun ng gano'n na yung condition mo. Halos wala ka ng pahinga. Okay na yun. Bawi na lang ulit tayo next tournaments. Madami pa tayong sasalihan. So after nun, mixed doubles na ulit namin ni Jazz. Nung nagwa-warm up, sabi ko, parang kaya naman. Kaso, syempre, since bago lang, medyo naninibago pa kami ni Jazz, kailangan mag-adjust si Jazz. Kailangan madepensahan ni Jazz lahat ng bibigay sa kanya. Kasi hindi ko kayang bantayan yung buong court. Hindi pa ganun yung level ko. Pero sabi ko, sige, kaya natin to, i-push natin to. Sinerte, nanalo kami doon sa set na yon. Nanalo kami sa match na yon. So, ang naging standing namin lahat sa group namin is 1-1. 1-1 kami. 1-1 yung unang nakatalo sa amin, 1-1 yung kinalaban namin. Since tatlo lang kami sa grupo. And since win over lose yata yun, kami ang umangat. Kami ang nanalo sa group namin. So pumasok kami doon. Umabot kami sa round of 16. Diba? Sinerte pa kami doon. So after ng laro namin na mixed doubles naman ng 19U. Sila Rai ulit dahil nanalo sila. Ito ay quarters na. So sabi ko, kapag nanalo kayo dito, automatic ang ganda na ng standing. Pero kahit matalo kayo, okay lang. Kasi umabot naman tayo ng quarters, malaki na din yun. Mataas na din yung narating natin. Ito ang naging problem ulit. Isa pang rant namin. Kasi ang kalaban dapat nila ng mixed doubles na 19U is kakatapos lang din. Kakatapos lang ng laro. So sabi namin, naging unfair sa amin kanina. Yung sa singles ni Jo, hindi siya pinagpahinga ng maayos. Bakit etong kalaban nila ngayon is binibigyan ng time at tinanong pa kung gaano katagal ang gusto nila before yung match ng mixed doubles ulit. Sabi ko, ang unfair naman. Lugi naman sa part namin. Sa part ni Jo, lalo na. Kasi ang nangyari, napa-retire siya kaagad. Napa-surrender kaagad si Jo. Bakit itong kalaban may time mag-decide? Or may decision pa kung gaano katagal yung oras na para makalaro ulit sila. Ang nangyari kasi, kinausap namin. Parang ang unfair naman. Nagsabi kami doon, in-express namin yun. Ayaw kami pakinggan. Feeling ko dahil pagod na din, nahirapan na din mag-ayos ng schedule, ayun na lang ginawa. Pinilit na lang na, sige, bigyan natin ng 10 minutes ang kalaban. Okay? Hindi na kami umangal doon, wala na din kami magagawa. Ando na yung match, hindi talaga kinaya. Pero, sabi ko, at least umabot ng quarters. For the first time na nag-mixed double sila, nakaabot sila ng quarters sa age bracket. Okay na ako doon. Okay na yun, Rai at Jo. Thank you. So next natin, mix ulit namin ni Jazz since nanalo kami. Ito na yung round of 16 before mag-quarters. Kung manalo kami quarters. Kung hindi, at least round of 16. Sabi ko, itodo na natin to, Jazz. Kasi alam kong kapag nanalo tayo dito, ang taas din na narating natin. First time mag-mixed doubles. Hindi pa ganun ka ayos ng depensa namin pareho. Pero umabot kami sa ganun. So ang nangyari, first set, nagdikit na. Medyo lumalamang kami ng first part, pero bumawi kalaban. Ang naging score namin, 13-15 in favor ng kalaban. Sabi ko, baka kaya natin i-third set to. Baka sakaling kaya nating i-third set. Baka sakaling makuha pa rin natin kahit ganun yung nangyari. Kasi dikit naman yung laro eh. Second set, nahanapan na kami ng butas. Palagi ng after ko madepensahan, bibigay kay Jazz. Bibigay dun sa kung saan wala kami. Kung saan hindi namin mahahabol, hindi namin madedepensahan. So ayun, wala. Pero, again, round of 16. Nakakatuwa na yon dahil first time namin. First time namin mag-mixed doubles. So, ayun, tuwang-tuwa dahil ganun yung narating namin sa mga first time nag-mix, first time nag-doubles. Ganun kaagad ang narating. National tournament ng Felet. So, sabi ko, sige, kain muna tayo before tayo umuwi. Thank you, Rai, sa suggestion. Masarap yung pagkain, maganda ambience. Then after nun, sabi ko, kailangan ko na mabigyan ng update. Kailangan na natin ng something na ipapakita na meron tayong progress. Marami na tayong narating. Ang dami nating nasalihan na tournaments.
Ito yung mga narating natin. Kahit wala mang mga achievements, walang awards, at least nag-participate tayo. Ibang level na din ang participation natin. Umabot na tayo ng mga national tournaments. Madami pa tayong ifa-follow. Pero hindi lang ako ang magsasabi nito. Tinanong ko din yung main natin, ang senior high doubles. Ano ba naging experience nila? Meron ako mga binigay na questions. Ito ang mga sinabi nila. Pinaka-memorable na tournament sa akin yung B-Cups, which is yung pinaka-first tournament ko. Kasi ano pa lang, kakasimula ko pa lang mag-badminton, sinalang agad ako sa guest B. Though talo, pero pinaka-na-enjoy ko kasi nakarating agad ako sa ganung tournament kahit kaka-start ko pa lang mag-badminton. Most memorable tournament na nasalihan ko is yung PBO. Kasi national siya din. Daming school na magagaling, nakaka-pressure. Kahit na nakaka-pressure. Tinabas pa rin namin yung best namin kahit short. Well, being a student athlete, kaya ko pa rin i-balance. Like, ngayon with honors pa rin naman ako. Kahit nagtitraining, kahit pag-uwi, sobrang sakit na ng katawan ko, gagawa pa rin ako ng assignment. Pero it's part of, kung gusto mo naman kasing ginagawa mo, talaga, hindi mo na mararamdaman yung pagod. ACADS first kasi sabi ni coach, yes. Kung maraming ACADS, di mo na magti-training. Tapusin mo na bago mag-training. Ngayon yung turo sa amin ng coach. In the court, laging hanggat di namamatay yung bola, huwag kang tatalikod, basta depensa ka lang lagi. Hanggat nalipad yung bola, laro ka lang. Tapos outside naman is, unahin mo lagi yung academics kasi ang tawag nga sa amin, student-athlete. Una yung student, bago athlete. So, pag may assignment kami, inuuna namin yun bago maglaro-laro sa labas. Like, lagi niya talaga kami nare-remind about it. Pag di ka sure sa service kung short, tirahin mo na. Then, yun din, sabi ni Clark, hanggat di mo mababa yung bola, tuloy ang laro. Outside, kumain! Ready nyo yung mga katawan nyo tsaka utak. Kailangan talaga yun parehas. Lalo na kasi may mga coaches nga may mga schools na hindi pumapayag na maglaro pag bagsak. So, kailangan talaga ibabalance mo yung time management mo rin sa sarili mo. Tsaka syempre, time sa pamilya pa rin sa lahat. Balance dapat lang. No advice ko. Advice ko lang is balance lang din, sacrifice. Kung maraming ACADS muna before training. So sabihin, thank you una kay Lord. Super thank you kay Sir Tosh kasi sa lahat ng opportunities na binibigay niya sa amin lahat. And talagang thank you sa pag-sponsor sa mga tournaments namin. Pag minsan hindi na ipapasa sa school. And sobrang na-enjoy ko at sobrang saya. Kung hindi lang talaga ako tatanda, dito lang ako palagi. Thank you, sir. Love you, guys. Wow, may pag ganon. Salamat, coach. Proud akong nasama ako sa team na to. Lalo na kay Sir Tosh na lagi naniniwala sa amin sa tournament kahit di pa kami na alam niyo na. Then, salamat sa mga gift na binibigay niya like shuttle, pinoprovide niya. Kahit tumiyak na siya sa likod ng camera ngayon. Kahit may sakit siya, tinutuloy niya pa rin yung training namin, ganon. Kaya ito yung best na nasalihan kong sports overall. Lalo na love you, Sir Tosh. Message mo kanila. Ayaw nga, no? Good point. Dahil nagtanong ang ating camera person today, ano daw ang message ko naman para sa trainees? Hindi lang kanila Clark, syempre. Sa lahat na nagte-training. Ganito. So, ito na nga. Madami pa tayong sasalihan ng mga inter-school tournaments. Pwede nating i-represent ang school. Pwede natin i-represent ang St. Dominic. Pero kapag may mga gusto tayong salihan na iba na, kumbaga, maliliit na lang, hindi na siya inter-school, salihan pa rin natin. Gusto kong ma-experience natin yung level of playing na nakikita natin sa iba. Gusto ko kaya nating sumabay sa ganun. Regardless kung may makuha man na wala, at least nagpakita tayo. At least sumali tayo. Ang usapan kasi namin nila Clark and Yel is babawi ako kay Clark. Kasi nakailang beses na siyang sumali ng tournament, wala kaming nararating. Wala kaming nakukuhang award. Hindi ba sa walang nararating? Wala kaming nakukuhang award. Kaya sabi ko, hanggat nandito kayo, hanggat lalaro pa kayo, may makukuha dapat tayo dito. Hindi tayo titigil sa paglalaro hanggat wala tayong nararating. Hanggat wala tayong medal na mapapakita. Especially since pasok pa naman sa junior level si Clark. With enough training lang, makasungkit kami dyan. If hindi, okay lang din.
at least nakita ko na ganun yung level of improvement nila. Na ganun yung level of improvement na kaya kong dalin sa kanila, na ibigay sa kanila. So with that, I hope mas madami pa akong makitang players na interested mag-join. Mapa-interschool man yan or mapa-KNT ang representation nyo. Sana mas dumami tayo. Sana madami pa tayong masalihan at sana meron tayong makuhang award. Ayun na ang mid-year update ko for 2024. See you again soon enough. Sana may magawa din kaagad ako after the other tournaments. And this is a chance to say, baka may makuha tayong sponsors. If willing kayo mag-sponsor, we'll try to reach out. Pwede natin mapag-usapan. So thank you for watching. Hit the... Thank you. Bye-bye. Ah! Eh. Eh. Eh ka muna. Eh. Yeah. Good. Hi, I'm back. Ako rinig yan.